Someday kasi naloko talaga ako ng tauhan ko po eh. Parang tamad siya magtinda, ganun. Tamad din magtinda. Imagine mo, tamad na, ninakawan ka pa. Kaya nagsara siya. Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po ay si Ezzy Conde, okay, at si Lucky Joe Latunda. Sila pareho self-employed mula sa Malabon City. Ano yung trabaho niyo dati? Ako po nasa OFW ko before sa Japan. Then bumalik po ako dito para mag-start ng business. Anong business? Yun nga po yung siomai, Sino nag-umpisa ng negosyo? yung partner ko po. So naman nag-umpisa? So, actually, ano po siya, chicken skin po siya bago siya nag-siomai. Ano ba nangyari sa chicken skin na yun? Nagbibusiness ako ng chicken skin noon. Nung panahon na pauwi na siya, napabayaan ko, kakaligaw sa kanya. Pero eventually naman po, tinulungan ko naman siya to start a business. Yung siomai. Pero kumikita yung chicken skin mo, kumikita siya dati. Medyo naman po, pero someday kasi naloko talaga ako ng tauhan ko po eh. So in others, ninakawan ka? Yes, may ganun something na... Upit? Opo. Tapos, parang tamad siya magtinda, ganun. Tamad din magtinda. Hindi ka naman kinupitan. Meron din po. Meron din. Imagine mo, tamad na, ninakawan ka pa. Opo. So kaya nagsara siya. Dahil nga nabigani ka, kaya nawala ka ng oras. Opo. Ngayon, ituloy natin. Yun po. Pumunta po kasi kami in Divisoria at that time. Gustong-gusto ko po talaga yung siomai since nung bata pa ako. Talagang favorite ko yung siomai. Oh, Meron kasing taong tumulong din na pumunta kami ng Divisoria noon. And then, siya po yung nag-inan sa amin kung paano mag-start. tinuruan kayo. Opo. Wow. Normal na siomai pa lang po yun. Opo. Hanggang sa tinuruan niya mag-luto ng chili garlic, tapos in-improve ko. So yun, that's all started. Opo. Pagkatapos yan, Hindi naman agad-agad nag-success yung business. Nag-downfall din siya because Bakit? of, Sa mga tao po. yes, sa mga tao po. Most of, naman po talaga sa business is yung yung problema, yung tauhan. Actually, meron po na natitirang isang tao na lang. And then, apat po kasi yung cart namin. Lahat po yun bike. So, ang ginawa namin, dahil nahihirapan po yung mga tao namin, binago po namin sila. Ginawa pong e-bike, ginawang e-trike, para convenient sa kanila. mas mabilis. Kasi Yes, pagpadyak po. ang hirap. Opo. Pero wala talaga na sa taong problema. And last na po namin, yung tao po namin is nanghiram ng 5,000. Bakit? Pinapili niya kami kung mag-continue pa daw siya sa work or papahiramin namin siya ng 5,000. Para? Pambayad daw. Pambayad daw Lang? po sa something. Hindi niya mention eh. Hindi namin po siya pinahiram. Hindi na po siya pumasok. Oh. That day po, naka-ready na yung cart, naka-ready na yung e-trike namin, magtitinda na lang. Wala po magtitinda. Nang hinayang po kami. Simula po nung start na yun, kami po yung nagtinda. Nung simula nag-start po na kami nagtinda, dun po nag-trending. Dun po kami nag-boom ng sob. In-improve kasi namin po lahat simula sa siomai sa cart. Kasi yung cart kasi, yung food cart, normal na yung bike po. Kaya in-upgrade namin siya sa e-trike na pansin lalo ng tao. E-trike siya na mailaw, tapos yun po siomai. Dati magkano benta nung hindi pa kayo nagbabantay? Ano po, 4 digits lang. 4,000, 5,000. Mga ganyan po. Nung kayo nagbantay, Umaabot siya ng 5 digit, 15, 15,000 na. 20, malaki na po yung pinakamalaki, 30. Yung trending po kami. Wow. Guys, ito lang tip lang to para sa mga taong nagnenegosyo at nag-uumpisa ng negosyo. Kung gusto nyo talaga, kailangan kayo muna. Alam mo, iba pag ikaw may-ari, sense of ownership So ngayon, dahil nga nag-trending na, lumalaki na, ilang branches nyo na? Yung sa amin po is 3. Tapos meron pong mga Franchise na. nag-offer po kasi kami ng food Package card na po. package. Meron na po kami 3. Tapos this coming Monday, may mag-contract signing ulit po para sa 2 na. Wow, galing naman. So, more or less, magkano yung siomai yung maliit mo na per order? 15 pesos po yung isang. 15 pesos, isang peraso. Jumbo na po. Iba't ibang flavor po kasi yan eh. Okay, yung jumbo naman yung malaki, magkano yun? Meron po kaming 80, meron din po kami 155. Yung pinakamalaki. Doon po kami trading sa 155. Sa So, pinakamalaki. Gaano kalaki kaya yun? Almost half kilo. Half kilo? Sino gumagawa ng siomai? Nag-upisa po ako sa maliliit. Tapos nagising kami na bakit di namin i-upgrade? Kasi sa panahon ngayon, pare-pares na Kailangan natin ng kakaiba. Simula sa cart, siomai, iniba namin. Actually, siya po yung marketer na ko. Ako po yung sa production. Ako yung sa lahat ng kilos. So, paano nabago ang buhay nyo? Before po, syempre hindi po namin iniisip yung kung anong magiging future. Ang ginagawa lang po namin before is gala dito, kain dito. So parang wala po sa amin yung mga nangyayari ngayon. So parang hindi kami nag-aano na baka someday wala kaming ipon. Eventually nalaman namin na, yun nga, kasi nakikita po namin di kayo sa sa social media. Yung sa food cart ko, pinapanood ko po kayo. Yung rolling cart po. Yung pinapanood ko po kayo
kayo doon. Nilakwento nyo nga na matagal na kayo sumusubaybay sa akin. Paano ako nakatulong sa inyo? 2 years ago nga po, bago ako mag-start to business, research mo ako, may ako tumingin-tingin mo ng mga makakatulong sa negosyo. Kasi hindi ka pwede mag-start nang wala kang alam eh. So yun, nakita ko po yung sa inyo sa food cart niya. Nag-try ako ng food cart. Chicken skins talaga siya tapos naging siomai. Pero mas marami pa yung fail namin kaysa sa coming na coming. Yung sarami yung fail na kasi natuto. Si number mo kailangan mo matuto sa pagkakamali eh. Kayo ba ay nakakaipon na? Iponaryo na ba kayo? Actually po, yung ipon po namin is, yung kung ano po yung bumabalik po sa amin from business, binabalik din po namin sa business. Yung 70% po namin is nasa business, yung 30% is nasa ipon. Meron na kaming paggawaan. Sa bahay lang po yung paggawaan. Tapos meron akong 20 na empleyado. Wow, Tapos iba pa po yun sa tagatinda. Sa Monday, balak ko na bumili ng machine kasi yung lumalakas po. wala pa kayo machine. Actually, mano-mano pa lang po. po kami. Mano-mano. Tapos balak ko na bumili ng mga steamer. O kailangan bumili na kayo. Sa mga planetary. Para ma-mix ng mabuti. Ito importante, no? Ganito, syempre, maganda na itong umpisa nyo. Pero ang importante, kung gusto nyo pa lumago ang negosyo nyo, kailangan tuloy-tuloy ang tinatawag nating R&D. When you say R&D, Research and Development, kailangan mag-improve ang produkto. Ang pinakamaganda niyan, siguro, sa mga taong kumakain, kailangan kumuha kayo talaga ng feedback. Hindi porket bumibenta kayo ngayon, ibig sabihin, bebenta pa rin siya. Kasi sa totoo lang, lahat ng ating ginagawa, pwede i-improve. That's number 1. Number 2, tatandaan nyo, para lumago ang negosyo nyo, kailangan parati may bago. Siyempre, ang mga tao, pagka pumupunta sa lugar nyo, hindi naman tinatanong, anong luma? Ang gusto nila bago. So, research and development is very important. Ito lang ang parati kong sinasabi sa mga nagnenegosyo. Huwag kang maging complacent. Hindi porket kumikita ka na ngayon, okay na. Sige, okay na yan, tatakbo na yan. Ang importante lang, siyempre, you should be one step ahead of your competition. Mas pasarapin pa. Oo, Maglabas ng bagong mga flavors someday. May mga upcoming po kaming flavors na lalabas. ano naman ang goal nyo sa pag-iipon nyo? Ang goal po talaga namin is yung freedom, financially freedom, time freedom, and makatulong din sa ibang mga kagaya po namin na nagbe-business din, tas mga ibang empleyado po namin. Sige, gusto mo makatulong talaga sa empleyado mo. Ito yung suggestion ko. Suggestion lang, pag-aralan niyo ito mabuti, lalo sa mga taong nakikinig. Pagka nakita mo ng may opportunity na lumago ang negosyo mo, pwede mo silang gawing part owner. Kunyari, binabantayan nila na food cart. O, sabi mo, ito, may sweldo ka, pag umaabot ka sa quota na ganito, pwede kitang gawing parang may percentage. Di ba? Yes. Or if not naman, pag umabot pa yan, di ba, umabot sa isang punto, yung percentage na yun, pagka talaga maganda, consistent ka, pwede ka maging part owner na ng binibenta mo. May program na ba kayo ng ganun? Actually, nakarang araw lang po napag-usapan ng mga tao namin na, ma'am, kung okay lang ba kung din sila, mag-food cart, yes, mag-franchise. Pwede, syempre, sabi ko sa kanila, gusto namin na hindi lang sila laging empleyado, maging sariling Like business. explain na hindi habang buhay kayo magkatrabaho. For me, gusto ko rin kayo umasis. Kung habang buhay kayo sa akin, hindi kayo agad dyan na lang kayo. Sinabi ko sa kanila po yun. Gusto ko maging katulad namin kayo someday. Oo nga. Pero masaya na ako makatulong kayo kasi marami mo nangingailangan na pwede may pumalit sa inyo eh. Ayun po, ganyan lagi kasi sabi sa kanila yun. Lahat naman to, pahiram lang din sa atin eh. Kaya gusto din namin i-share. Lalo na doon sa mga tao po namin. Siguro, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, no? Easy, ano masabi mo na, yun nga, na ikaw dating OFW, ngayon nakapag-umpisa ka na? Kailangan nyong i-start ngayon na. Huwag na nating paantayin pa na kailangan ko mag-ipon, kailangan ko ng ganyan. Kasi tuwing sasabihin natin na mag-ipon, actually walang naiipon. Sa ibang bansa, wala po talaga naiipon kasi puro padala sa pamilya. One time po, may nabasa po kung post nyo rin po yon. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Minsan kailangan din po natin unahin yung sarili natin. Kasi paano nga kung kakatulong natin, the end of the day tayo pala yung nauubos. Paano tayo tutulong ulit sa iba kung tayo na yung nauubos? Oo, hindi ka makakatulong sa iba kung mismo hindi mo kaya tulong Yes, sa sarili yun mo. po. Hindi mo pwedeng pagkaloob isang bagay kung mismo ikaw wala. Mahalaga rin ba, easy, na kailangang pag-aralan muna bago Yes, kasi sa panahon ngayon, dami na nga po na-scam, diba? Kaya kailangan muna bago natin ilabas yung pera, kailangan natin pag-aralan kung paano. How about you, Lucky? Ikaw naman, di ba sinabi maraming beses kayo nag-fail, naubusan, nanakawan, may mga pagkakamali, trial and error. Ano masabi mo naman sa kanila? Isa naman sabi ko po, huwag ka susuko sa pangarap mo. Huwag iba ka na idea mo pero yung goal mo isa pa rin. Kung ano yung gusto mo yung pa rin dapat po. Ayun lang po yung sabi ko. Wow, grabe, no? Open ba kayo sa pag-franchise nito? Opo, nag-start na po siya itong April. Open na po kami sa food cart package po namin. At the same time, magtutulungan po tayo to develop yung business po namin at mas makilala pa. Hindi lang dito sa Manila and target din po namin sa ibang part po ng Pilipinas. Wow, ang galing-galing, no? Paano kayo makukontak? Pero po may Facebook page, makikita niyo po yung Shumay Love Malabon. Pwede niyo po kami message doon. Nandun din po yung
mobile number po namin para makontak niyo po kami. Tapos mga branch natin. Yan, puntahan nyo na lang po. I-message na lang sila. Maraming salamat, Easy and Lucky.